Bumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, 11 sa buwan ng Hulyo 2016. At syempre pa, kaagapay natin ang ating People's Television Channel 4 at ang ating IBC 13. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile. At syempre pa, ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Luzuegro. Zar, good morning. Good morning ka, Francis. Happy Monday sa'yo. Happy Monday din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ng may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. Thank you. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan. Paghimay sa ilang mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at siyempre pa ang ating mga talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 sa inyong talapihitan, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas, Mindanao. At sa pamagitan ng audio streaming, worldwide po tayo. At sa atin naman mga texters, okay, again and again, pakiusap. O huwag lamang pong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa ng ating pong co-anchor lady na si Porcelana Beauty. Ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please keep it short and simple. Again, a beautiful Monday. How is your weekend? Ayos naman ka, Francis. Good morning din sa'yo. Aba, ang dating niya, iba na ngayon, ha? Iba. Ano sabi ko ba? Ayaw ko good morning din sa'yo. Oh, ganda-ganda. Pero ako, tuwan-tuwa. Bakit naman? Tuwan-tuwa sapagkat itong mga feeling close to the president. Feeling Marami close, yan, quote-unquote, feeling close to the president Rodrigo Duterte. May palagay-lagay pa kayo ng mga plaka na Duterte sa inyong mga sasakyan. It's high time. Medyo baklas-baklas, boys. Tanggalin nyo na yan sapagkat last week pa, sinabi na ng Metro Manila Development Authority na kahit na kayo naka-Duterte plates, pag kayo lumabag sa batas trapiko, huli. At ngayon, nakarating na yan sa tanggapan ng Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Isumbong daw natin. Alam mo, Kapras, yung I mga understand naggagamit na ba kaya sila gumagamit nun dahil talagang sobrang gustong-gusto nila ang ating mahal na Pangulo. Oo, kaso yung ilagay na doon mismo ikaw sa gusto mo rin. pinaka-plaka, di ba? Gusto mo rin si Presidente. Okay naman, Okay, yes. bumili pero ka ba ng plaka? Pero huwag naman ilagay doon sa Kinakaila- Duterte plaka. Kaya Huwag nga naman ilagay mismo doon sa pinakalagayan ng plaka mo na matatakpan na. Halos yung plate number mo. Para ka nga libre sa huli. Libre sa violation. Yun ang pinaka-passes nila eh. Naku, ng ganong batas ha. Wag mo kong uhulihin. I'm close to the president. Naka-Duterte plate ako. Pwedeng ilagay sa mga body, di ba? Sa body ng sasakyan, sa gilid,
Huwag lang basta doon sa palaminate mo, mismo lagay mo pwesto. dito sa ano mo. Tapos isabit sa leeg. Isabit mo sa leeg mo. Parang kang, katulad mo, wala kang ID. Yun ang ID mo ngayon. Ay, nakakaya naman Pero sa ating hindi president. dapat eh. Oo, Hindi dapat. bawal pa din Alam yun. mo, if you really love the president, wag nating gamiting panakot naman. Wag nating gamiting passes. Wag nating gamiting lisensya yan na para tayo hindi hulihin sa anumang traffic violation is because you are wearing or carrying Duterte plates sa inyong mga sasakyan. Wag na yung ganun. Lumang estilo na yun eh. Yung mga nakalipas na mga sistema, luma na yan. Wag na nating pairalin. Change na change. Change is coming. Tama change ka, na Francis. change. Siguro magandang gamitin natin na maging ehemplo talaga si Pangulong Duterte doon sa mga batas na ipapatupad at pinapatupad na niya ngayon. For example, yung mga pagsuko, di ba, ng mga drug pusher, para magbago. At ang matindi pa rito na hindi nyo kayang gawin. Wilson, hindi nyo kaya. Kapag ang anak ko na involved sa droga, patayin nyo. Yun ang matindi. Naalala ko yan. Hindi ba? During yung debate. Hindi, sinabi niya yan. Dahil, alam mo, zero tolerance siya talaga pagdating sa mga drug cases. Pati anak niya, papapatay niya. Pag nalaman nyo na sangkot ang anak ko sa droga, patayin ninyo. Isipin nyo yan. Sino ang gagawa niyan? Kaya tayo hindi pwedeng yung, I'm close to the president. Hindi na, wala na, style lang. Lokbo na yan, lokbo. Okay, samantala. Naku, napakaganda na naman ang ating words of wisdom for today, Zarina. Pero bago yan, Francis, meron tayong mga walang pasok advisory, di ba? Ito yung mga inaabangan ng ating mga magulang. Okay, probinsya. Yes. Go ahead. So, as of 5:15 a.m., walang pasok po all levels sa Bataan, Subic, Zambales, Iba, Zambales at sa Olongapo City. Mula naman po preschool hanggang high school ay ang Alaminos City at Pangasinan ay nag-declare na walang pasok. Ayan, dahil pa rin sa monsoon rains. Oo, yung hanging Itong habagat. hanging habagat. Okay. Anyway, going back. Dahan-dahan. Okay, ang ating words of wisdom ngayong Monday morning ay, there are no disappointments to those whose wills are buried in the will of God. Sa Tagalog po, walang kabiguan sa mga taong ang kagustuhan ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Mula Very kay good. Frederick Faber. Very good. Perfect. Salamat Perfect. po, Ma'am Fredo. Okay, perfect yan. Walang kabiguan sa mga taong ang kagustuhan ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Napakaganda, no? Talagang kinakailangan naman yung mga bagay na gagawin natin naaayon sa kalooban ng Diyos. It is His will be done, not ours, no? Kaya mga kabiguan na yan, wala temporal yan. Basta't ikaw, yung kagustuhan mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, katulad mo. Ay, ako na naman. Wait lang, Monday. Hindi mo pa naman alam kung ano sasabihin ko eh. Alam ko na. Wala akong disappointments kasi nakaayon. So ngayon okay kami. So, tinuloy-tuloy ko na. Kainunahan mo ako. Ikaw na lang. Oo, kasi nga, diba, sabi nga doon sa... Titigil na ako. Ikaw na lang. Sige. Go ahead, paliwanag mo na lang sa kanila. Ayoko na, hindi na nakikita sa prompter. Hindi na nakikita. Ibalik mo. Kasi gusto niyang siya magbigay ng magandang kahulugan daw eh. Na hindi na aayon sa buhay Ayan na. niya. There are no disappointments to those. Na-disappoint ka na ba? Oo naman. Pero alam mo, meron mga disappointments. You were able to take or may it lightly because alam mo na nakaayon naman siya sa kalooban sa ng Diyos. kalooban. So kahit naman hindi mo nagkuha, hindi mo nagawa, baka may reason talaga. Ang masakit yung disappointment ni Mami. Yun ang Alam mo, di siya pinakamatindi. nakakanood ngayon kasi sira yung TV namin. Sinira Yes. mo. Hindi. Kaya tuwan-tuwa ka. Ligtas ka Hindi sa ka di lang sinira. masasama. Okay, 9 minutos na. Makalipas ang 6:00, paraanin muna natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Cebu. Radyo ng Bayan, kasama si Annabel Lagrosas. Magandang umaga, Annabel, konektado ka. Magandang umaga. Pamilya ni Richard King na nagmamay-ari ng mga hotels dito sa Cebu at sa Davao ay nalungkot sa pagdawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa negosyante sa illegal drug activities. Ayon sa abogado ni King na si Julito Alvarez, ang pamilyang King ay nalungkot dahil hindi na maipagtanggol pa ni Richard King ang kanyang sarili laban sa intelligence report na natanggap ni Duterte dahil napatay siya sa Davao noong 2014. Ang pamilyang King at mismong si Duterte na alkalde pa ng lungsod ng Davao noon ay nagbigay ng pabuya ng 1.3 million pesos
na siyang dahilan sa pagka-aresto sa suspitsado na umano'y isang opisyal ng kapulisan at kasalukuyang nililitis na ng hukuman. Nagpasalamat ang pamilyang King kay Duterte sa tulong nitong maaresto ang salarin, ngunit nalungkot sila sa pagkadawit ng pangalan ni Richard King kay Herbert Culango, ang sinasabing isa sa 3 malalaking drug lords sa bansa. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, Cebu Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Narito naman po mula sa Cebu Radyo ng Bayan, ang Batanes Radyo ng Bayan. Kasama si SP Argonza. Magandang umaga, SP. Konektado ka. Magandang umaga. Itinakda ng Commission on Population of POPCOM Region 2 sa pakikipag-ugnayan sa ibang population stakeholders ang pagsagawa ng Philippine Population Management Program Caravan dito sa probinsya ng Batanes simula sa Miyerkules, ika-13 ng Hulyo hanggang July 22. Kasama sa mga nakalinyang aktibidades ang PPMP orientation ng mga bagong halal na opisyales, organizational meeting of the Provincial Implementation Team for Responsible Parenthood at Reproductive Health Law, training of trainers on parent and peer education on adolescent health and development, at kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa, U4U Teen Facilitators Training and Launching at Gender Sensitivity Training. Umaasa ang grupo na maipahatid sa mga kababayan dito sa Batanes ang magandang programa ng Commission on Population upang higit na matutukan at mapangalagaan ang kapakanan at kalusugan ng mga kababaihan at mga bata at sa kabuuan ng mga inirahan dito sa Batanes. Para sa Radyo Vision, SPR sa ng DWPT Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. Okay. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum. Konektado ka. Waalaikumsalam. Good morning, Sa Francis at Miss Arena. Kung wala nang nalalabing solusyon sa problema sa terorismo at kidnapping sa Sulu, ay kailangan pag-aralan na ng mabuti ng pamahalaan ang inimungkahing martial rule sa naturang lugar. Ito ang inihayag na pananaw ni ARMM Regional Governor Mujib Hataman nang atin siyang nakapanayam sa isang press conference at atin itong naitanong sa kanya. At anya, kailangan pag-aralan na ito ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang terorismo sa naturang lugar, tulad na lamang na nangyaring pagpatay sa isang banyagang bihag ng group bago pa lamang ani RG Hataman. By principle ay hindi siya sang-ayon sa naturang panukala o mungkahi, ngunit anya hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon ay tama ang isang prinsipyo. Kailangan anyang pakinggan ang pamahalaan kung ito na ba ang nalalabing solusyon at pag-aralan kung wala bang malalabag na karapatan ng taong bayan. Wala bang tiwala ang taong bayan na sa kanilang lokal na pamahalaan at kailangang i-claim ng pamahalaang nasyonal ang kanilang kapangyarihan dahil sa di umanong sabwatang nangyayari doon. Sapagkat ang ultimate goal natin dito, ang Hataman, ay paano matapos ang problema ng terorismo at kidnapping. Anya, hindi ito issue ng Sulu, ng ARMM, hindi lang ito issue ng seguridad ng bansa, kundi issue ito ng buong mundo na lalong nagpapahirap sa taong bayan. Kaya ani RG Hataman, kailangan pakinggan na ang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanilang magiging option o solusyon sa problema ng terorismo sa ating bansa, partikular sa lalawigan ng Sulu na napapaloob o bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Lanoto Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon, Radyo ng Bayan, Marawi City. Nagatid sa ating orasan, 15 minuto, 10 segundo na makalipas ang alas 6. Zarina, pakibukas ang cabinet mo, please. Narito na ang ating mga messages mula sa aking cabinet. Good morning, Ma'am Zarina and Ka Francis. Ang ganda na inyong programa at parang Thank hindi you kompleto po. sa amin ng araw. Kung hindi makakasubaybay sa inyong program, God bless from the mall ng Kitcharaw, Agusan del Norte. Maraming salamat po. Thank you. Good morning, Sir Franz and Ma'am Zarina. Tama yun, natanggalin talaga yung mga pulis sa sangkot sa droga. Dito nga sa Agusan Sur, may mga PNP na nag-positive sa drug
drug test. Anong testing? Sorry po, concerned citizen lang. Dahan-dahan lang kasi, Ka sir. Francis, Ma'am Zarina, good morning po. Kindly request ko lang maiparating sa kinaukulan. Lagyan lahat ng stoplight ang mga pedestrian lane. Madalas po kasing hindi ginagalang at tumatakbo yung mga tumatawid. Concerned citizen. Okay. Naimbaga bigat kakabsat, adik na adik ako sa PTV4. Nako, adik. Agyama, nakapo. Agbiag kayo. Retired BFP SFO2, Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Maraming salamat po. Natanggap ko na po ngayon ang BEI's honorarium noong nakaraang May 9, 2016 Comelec election mula kay Brian Osetiera ng Barangay Hagak-Hakin, Gumaca, Quezon. And morning, gwapong Ka Francis, Ma'am Zarina. Please Salamat greet po. my Mama Mila, Papa Romeo and Rolita and Rogen and Day Ellen. Good morning from Wilson Campana of Hagonoy, Davao del Sur. Maraming salamat po. Okay, at sisikapin nating makuha ang ating buting Secretary ng Presidential Communications Office, Secretary Martin Andanar, para dito sa pagliliwanag sa issue ng Duterte plates. Magandang sa kanya mismo manggaling sapagkat handa tayong isumbong ng direkta sa kanila. Yung may mga Duterte plates na yan. Secretary Andanar, ang Radio Vision po ay tatawag sa inyo. Okay. Good morning, Mang Francis, si Kagawad Petanyo Atan sa Barangay Atan, Awe, Toril, Davao City. Nanonood lagi sa programa nyo. Thank you very much. Thank you. Good morning po, Radio Vision. Good morning, Pilipinas. Miss namin si Idol Weather Lover, Amor La Rosa. Sana gumaling na po. Thanks po, Richard Galang. Alam mong may sakit, hindi namin alam. Mabuti ka pa. Okay, thank you. Greetings with peace and love sa maganda, klaro at walang kinikiling ang panig sa pagbabalita. Yan po ang Radio Vision. Ang gandang umaga, Ate Zar at gwapot Idol Kuya Francis. Thank you. Mula po kay Junjun Kalong ng Barangay Rawis, Vilmas Kitchenet, Calbayog City, Connect. Tado ka. Okay. Tuloy-tuloy na tayo, Zarina. At para sa unang bulusok ng ating mga balita, puntahan na natin ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning. Go. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang-una sa ating mga balita, itinuturing ng palasyo na makasaysayan sa Administrasyong Duterte ang papasok ng mga araw ngayong linggo dahil sa iba't ibang isyong haharapin ng pamahalaan. Pangunahin na dito ang naktakdang paglalabas ng desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal kaugnay sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod dito, nakatakda ring magpulong sina Pangulong Rodrigo Duterte at Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari sa Holosulu. Inaasahan rin malalagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order ukol sa freedom of information. Narito ang report. Magiging makasaysayan ang buong linggong ito para sa mga Pilipino. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, mahalagang usapin sa larangan ng seguridad, kapayapaan at kaayusan ang inaasahang mangyayari. Una na dito ang pagpapalabas ng United Nations Arbitration Court ng desisyon sa inihaing reklamo ng Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pagtiyak ng kalihim, tutugunan sa legal na paraan ng Pilipinas ang anumang magiging desisyon ukol dito. Alas 5 ng hapon ng July 12, Martes, inaasahan ng pagpapalabas ng desisyon sa petisyon ng Pilipinas. We will have to wait for the final decision of the UN Permanent Court or Arbitral Court, dun sa may The Hague. And then once they have decided, then ang gagawin po natin ay pag-aaralan natin yung desisyon. And once napag-aralan ng SOLGEN, then that's the time that we shall explore our next move. Nakatakda rin lagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order para sa implementasyon ng Freedom of Information o FOI. Nauna nang sinabi ng Pangulo na pag-aaralan niya ng husto ang EO na magpapalakas pa ng pagiging transparent ng gobyerno sa publiko. Meron pa pong mga ibang mga announcements na dapat po natin abangan next week, tulad po ng pag-pirma ng ating Pangulo ng Freedom of Information Executive Order at yung mga ibang announcement pa po ng iba't ibang departamento
sa executive branch. Nailahad na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang determinasyon na matamo ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Nauna nang sinabi ng Pangulo ang kahandaan na makipag-usap kay dating MNLF Chairman Nur Miswari sa Jolo. Nagkaroon na rin ng inisyal ng pakikipag-usap ang pamahalaan sa mga lider ng CPP-NDF para tuluyang wakasan ang insureksyon sa bansa. Wala namang nabanggit na exact date sa pag-uusap ng ating Pangulong Duterte at MNLF leader Nur Miswari, pero makakasiguro po lahat na mangyayari po ang pag-uusap just as the talks with the MILF and the NDF will happen. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Samantala, pinag-utos na ng Department of Interior and Local Government ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga miyembro ng pambansang pulisya. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, bahagi ito ng paglilinis sa hanay ng pulisya na layuning matukoy at alisin sa pwesto ang mga pulis o opisyal na mga pulis na sangkot sa ilegal na gawain. Kaugnay nito, inatasan na ng DILG Secretary Mike Sueno si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na unahing isailalim sa lifestyle check ang 3 aktibong police generals na sina dating PRO 6 Director Chief Superintendent Bernardo Diaz, dating NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilaw at dating QCPD Director Edgar Tino. Samantala, sinimulan na ng National Police Commission ang investigasyon sa naturang mga general. Bukod kina Diaz, Pagdilaw at Tino, kabilang din sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang mga protektor ng mga sindikato ng droga sa bansa, ang mga retiradong Police General na sina Marcelo Garbo at daan Bantayan Cebu Mayor Vicente Loot. Samantala, naghain ng panukalang batas si Senador Panfilo Ping Lacson upang payagan ang wiretapping laban sa mga krimen tulad ng coup, money laundering at illegal drugs. Ayon kay Lacson, sa pamamagitan ng Senate Bill 48, nais niya magkaroon ng ngipin ang law enforcement agencies para malabanan ang mga krimeng gaya ng coup d'etat, conspiracy and proposal to commit coup d'etat. Sinabi ni Lacson na hindi kasama ang mga nabanggit na krimen sa RA 4200 o ang pagbabawal at pagpaparusa sa wiretapping at iba pang paglabag sa privacy of communication na nais niyang maamyendahan. Sakaling maipasa ito, maaaring iutos ng korte ang pag-wiretap o cable up ang mapakinggan o ma-intercept at ma-record ang mga komunikasyong maaaring may kinalaman sa mga nabanggit na krimen. Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Puchoy sa Region 3 at 4A. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, 73 pamilya ang nasa evacuation centers at 272 pamilya naman ang wala sa evacuation center mula sa mga probinsya ng Bataan, Zambales, Batangas at Rizal. Nasa 200 family food packs ang naipamahagi na sa mga apektadong residente sa lalawigan ng Bataan, habang 1,000 family food packs naman ang nakahandang ipamigay sa Rizal at 897 naman sa Batangas. Ang 60,000 family food packs ay na-deliver na mula sa DSWD Field Office mula sa National Resource Operations Center upang matiyak na kahandaan sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Nanawagan naman si DSWD Secretary Tagiwalo sa mga residenteng apektado ng naturang bagyo na ipagbigay alam sa kanila ang kanilang sitwasyon. Anya, dapat makipag-coordinate ang mga naapektuhan ng Bagyong Butchoy sa mga DSWD field offices sa kanilang lugar upang mabigyan ng agarang tulong. Sa iba pang balita, siniguro ng Philippine Air Force ang kahandaan nitong rumesponde sa panahon ng kalamidad, lalo na ngayong tag-ulan. Naka-standby na rin umano ang kanilang mga air assets para sa search and rescue at disaster response anumang oras ng pangangailangan. May report si Eunice Samonte.
Ngayong walang tigil ang malalakas na pag-ulan at nag-uumpisa na rin ang pagdating ng mga bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, tiniyak ng militar na nakahanda na sila sa oras ng pangangailangan. Siniguro rin ng Philippine Air Force na bukod sa kanilang air assets ay nakahanda na rin ang kanilang mga kawani sa pagresponde sa oras na sila ay kailanganin. Sa katunayan, bago ang kanilang 69th founding anniversary nito nakaraang linggo, ay sumailalim ang Disaster Response Task Unit ng Philippine Air Force sa Search and Rescue Challenge nitong nakaraang buwan. Ang maaksyong kompetisyon ay nahati sa 3 kabilang ang academic phase, tsunami scenario at earthquake scenario kung saan ipinamalas ng Philippine Air Force ang kanilang air, water and land capabilities lalo na sa panahon ng kalamidad. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, ito ay paghahanda na rin para sa humanitarian assistance at disaster response lalo na't nasa 17 bagyo ang inaasahan na darating ngayong taon. Pag sinabi ng inaccessible, wala itong mga airstrip. No? And even roads normally in times of disaster and the aftermath of disaster like typhoon, earthquake, yung mga roads na yan could be destroyed and becomes inaccessible, especially mga bridges. And the only way to go to these people and provide help, assistance and relief dun sa mga victims of these calamities is... Dagdag pa ni Colonel Musico, ang transport of relief goods ay karaniwang inaabot ng 1 linggo na pabalik-balik kung hindi gagamitin ang mga air assets. Kaya naman naka-standby na rin ang kanilang mga C-130s at UH-1D sa pagtugon sa mga ganitong klaseng kalamidad. Yes, yung C-130 has always been used. No? Kasi definitely when we deploy or when we transport relief goods, no, in especially big amounts of big volumes of relief goods to be transported to a distant place, like for example from here mga relief goods na mako-consolidate or donated from people from Luzon, for example, and if something happens, for example, in a place like in Mindanao or Cebu, these goods are immediately transported to those areas to provide relief to our victims. Sa ngayon, ang Philippine Air Force ay nakaantabay at handang-handa na sa pagresponde sa oras na sila ay kailanganin ngayong panahon ng bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Monte. Bukod sa Pulisya at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, handang-handa na rin ang Philippine Army na tumulong laban sa lumalalang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Nagbabalik si Eunice Monte. Kapag rush hour sa hapon at sa gabi, hindi lamang 2 kundi posibleng ang abutin mo mula Pasay hanggang Quezon Avenue. Di may tatanggi na yan ang karaniwang sitwasyon ng trapiko sa araw-araw. Sari-sari na rin ang naging panukala ng mga nakaraang administrasyon para masolusyonan ito. Sa ilalim ni Pangulong Aquino, ang odd even scheme ng mga sasakyan sa Metro Manila ay ipinatupad kada linggo. Nauna na rin ipinatupad ang Unified Vehicular Volume Reduction Program sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos noong 1996. Sa ilalim nito, bawal magbiyahe ang mga odd ending plate number tuwing MWF at bawal naman ang even tuwing TTHS. Kaya naman nakaabang rin ang nakararami ngayon sa solusyon ni Pangulong Duterte sa lumalalang trapiko ng ating bansa. Ayon naman sa tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Benjamin Hao, sa ngayon ay wala pa sila natatanggap na order mula sa Commander-in-Chief bagamat matagal na rin katulong ng MMDA ang Philippine Army sa pagkontrol ng mga sasakyan. Tumutulong naman tayo pero dito sa Metro Manila, unique ang sitwasyon dito. Traffic sa Metro Manila, tutulong sundalo, handa kami tumulong. Hindi namin naatrasan yan. Kung merong appropriate orders na bibigay sa amin, i-issue na sa amin, tutulong kami. Pero nakikita rin namin yung challenge niyan. So kailangan namin ihanda yung aming mga puwersa, aming mga tropa sa ganitong challenging na trabaho. Aniya, noon pa man ay nakakatulong na ng LTO at LTFRB ang mga nasa field units ng militar lalo na sa mga checkpoints. Magiging challenging man, handa naman daw ang Philippine Army sakaling maglabas ng order ang Pangulo at ang kanilang Commander-in-Chief. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Monte. Samantala, tinuguri ang worst airport sa buong mundo na Ninoy Aquino International Airport magkakaroon ng magandang pagbabago. Ito'y dahil sa ilalim ng Memorandum of Understanding na niligtaan sa pagitan ng Transportation Department at local airlines. Asahan na ang malinis na mga palikuran sa paliparan simula sa susunod na linggo. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ibinibigay na ang responsibilidad ng maintenance ng lahat ng palikuran ng paliparan sa mga airline companies mula sa dating in charge na Manila International Airport Authority.
Dahil dito, mas mapagtutuunan na niya ngayon ng MIAA o MIA ang pagpapahusay sa mga pasilidad ng paliparan gaya ng air conditioning units at CCTV system. Isa pang magandang balita, ipinabatid din ni Tugade na magkakaroon na rin ng libreng Wi-Fi connection ang lahat ng mga paliparan sa bansa simula sa darating na buwan ng Agosto. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Cherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Hi! Morning, Miss Beautiful, sir. From Jing ng Bungaw, Tawi-Tawi, salamat po. Good AM po, Miss Beautiful at Poging Ka Francis. Thank you. Binabati ko ang asawa kong napakaganda at ang mga itik namin na magaling maitlog. Salamat. Troy Hello. ng Batangas. Pati ba naman yung Hello, mga pangingitlog? itik. Kasama pa rin kasama yung itlog ng itik. Okay, good AM Radyo ng Bayan. Batiin ko lang ng happy 18th birthday. Debut si Jessa Mosquito of Cordon. Isabella from Mamang Oleng Mosquito of Cordon. Okay, happy debut. Sir, salamat. Sampulan din ng mga opisyal na sangkot sa droga dito sa Leyte. Marami din mga mayors na sangkot sa droga. Edmond ng Tacloban City. Gandang umaga po, sir. Dapat po yung Bureau of Correction po dito sa Sablayan. Umpisa ng imbestigahan. Talamak po ang shabu dito. Naku po. Okay. Sige. Okay, Zarina, may habol ka. May habol. Okay. Ito pa po, good morning. Ma'am, sir, pakisuyo parating kay Pangulong Duterte. Dapat mabago na sistema sa renewal ng passport. Lampas 3 months bago makakuha ng passport. Sobrang tagal, pero wisyo na. Sana magbago ng sistema ng DFA. Magandang umaga po sa Radyo Vision, Sir Mada. Pakilapalabas po yung labas ng loto kagabi from Jong of Bagulin, La Union po. Good morning po sa inyo, may giting na magbabalita. Sana po isabay na ng Duterte government ang paggiba sa mga illegal gambling at dito maraming protector na politician at kapulisan. Mula kay Jojo Valdez ng Region 12. Good morning po, Ma'am Sir. Tutok na tutok po ako tuwing umaga sa inyong balita. Maraming salamat. Dahil nga po hitik na hitik sa mga balita. Keep up the good works. Alan Clarin po ng Davao City. Good morning, sir. Pakibati ang aking asawa ng good morning from Edwin Aboliso of Pidigan, Abra. Maraming salamat po. Okay, at binabati rin natin. Happy viewing and listening. Ito'y talagang avid fan natin. No? Si the former Undersecretary Celia Yanco ng Department of Social Welfare and Development. Tuwan-tuwa siya kapag tayo ay nagtatalakayan. Araw-araw nanonood si Undersecretary Celia Yanco at ang kanyang pamilya. And, belated happy birthday daw kay Lloydie De Leon. Kuya Lloydie, nasaan Lloydie, siya? hindi ka nagparamdam, nag-absent Nung Biyernes, ka pa. Oo, nag-absent pa siya. Talagang sinikreto tayo. At happy birthday kay Mandy Cabrera. Okay. Cameraman po. Asa na siya? Nasa baba. baba. Okay, magpaparamdam daw siya. Okay, happy birthday sa inyo. Belated, Lloydie De Leon and Mandy Cabrera. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Alamin na natin. Weather outlook for today, Monday. Yes, Go. live po sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasamahan na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon uulanin dahil sa habagat. Bagamat wala po tayong bagyo sa ngayon, southwest monsoon o itong hanging habagat na partikular na umiiral dito po yan sa may bahagi. Nitong kanlurang bahagi ng Luzon, itong magdadala ng mga pag-ulan. Dito yan sa may bahagi nitong Sambales hanggang dito sa may Bataan. Occasional rains naman o mga paminsanang pag-ulan yung dapat paghandaan. Dito po yan sa mga natitirang bahagi nitong Central Luzon habang dito naman sa atin sa Metro Manila. At sa nalalabing bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung mabahagyas hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. Inaasahan din natin itong partly cloudy to cloudy skies dito po yan sa may bahagi nitong Visayas hanggang dito sa Mindanao. Kaya naman sa mga mommies, kung palabas pa lamang po ng bahay yung inyong mga anak, wag pong kalilimutang pabaunan sila ng payong o kaya naman ay tsinelas, mga pamalit na rin sa mga tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Check naman po natin itong temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Dito sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin itong temperatura nasa pagitan po yan ng 24. Posible po yung umabot sa 32 degrees Celsius. Maulang panahon nga itong ating inaasahan. Ganyan din dito sa may bahagi nitong Baguio. Sa Tuguegarao hanggang dito po yan sa may Tagaytay, Legazpi, sa Olonga po at pati na rin sa Puerto Princesa. Ang temperatura naman natin sa may Lawag, posible po yung umabot sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa mga nakasubaybay naman sa atin all the way from Visayas, inaasahan po natin itong generally fair weather condition. Dito po yan sa may Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu. Ang ibig sabihin po ng generally fair weather, ibig sabihin po yan bahagya hanggang sa maulap na kalangitan yung iiral. Pero wag pong pakakampante dahil inaasahan pa rin natin yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura natin yan po ay between 25, posible po yung umabot sa 33 degrees Celsius sa may bahagi po yan itong Metro Cebu. Panghuli na lamang natin sa mga nakasubaybay naman sa atin all the way from Mindanao, inaasahan naman natin na mga tsansa lamang ng isolated rain showers or thunderstorms itong iiral within the day. Temperatura natin sa may bahagi ng Cagayan de Oro sa pagitan po ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Metro Davao, posible po yan sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa may bahagi nitong Zamboanga, bahagya pong mataas yan, posible ang umabot sa 25 hanggang sa 34 degrees Celsius na agwat sa mga susunod na oras. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Okay, yung mga ilang text pa natin dyan, Nazarina. Yes po, marhay na ako pabati man sa Liagas Family, Oragon. Hello po. Salam, good morning sir, ma'am. Kawawa naman yung mga tao, walang kasalanan, pinapatay lang katulad kahapon, 2 yung patay, isa sugatan. Mabuti na yung ang hayop, mahalaga pa ang buhay. Mahalaga magpahalaga pala ang mga hayop daw. From Salem ng Putico, Sulu. Alam mo, medyo nalilito ako magbasa kasi. Dahan-dahan kasi. Although mabuti daw ang mga hayop, mahalaga pa ang buhay. O siguro kasi sinasabi niya may mga nag-aalaga ng hayop. Ngayon ito naman, good morning po. Magandang umaga sa Radyo Vision, more power. Jong Bagulin ng La Union. Ayun, thank you po. Okay na? Okay. Tuloy-tuloy na tayo. 37 minutos na. 47 segundos. Makalipas ang alas 6, kapuna-puna na ang patuloy na pagulan na sa malaking bahagi ng Metro Manila at sa ibang mga lalawigan. Alamin natin kaya ang kahandaan ngayon ng ating Metro Manila Development Authority sa kanilang mga paghahanda na may kaugnayan sa ikangay baha-baha na nangyayari. Flood control. Ayan. Kaya okay, po, pakilala mo na. Yes, via phone patch. Makapanayan po natin si Director Baltazar Melgar ng MMDA Flood. Melgar ng MMDA Flood Control. Magandang umaga po, Director Melgar. Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat po ng nanonood, magandang umaga po. Ayun. Okay. Una sa lahat, Director Melgar, nagpapasalamat kami at napaunlakan nyo ang ating Radyo Vision sa Media ng Bayan para po mailatag naman ninyo ang kahandaan na ng ating flood control program ng ating MMDA para naman kung mayroon din namang maiaambag ang bawat mamamayan para dito sa proyektong ito at sa ikagaganda ng ating mga kalsada, ano po ba ang mga paghahanda ng nakalatag ngayon bago pa man tuluyang dumanas tayo ng continuing rain at mga bagyo? Ang MMDA po ay meron po tayong ino-operate, mini-maintain na 54 pumping stations dito sa buong Metro Manila. Kasi po itong mga pumping station na to ay very vital po to sa pagsugpo ng baha. Kasi po, alam niyo naman, yung elevation po ng ating Kamaynilaan ay mataas lang ng konti sa mean sea level. So pagka high tide po at malakas ang ulan, sigurado po yung tubig na dapat bumaba sa Manila Bay ay na-impede ang flowback dahil mataas po ang high tide. Mataas po ang tide sa Manila Bay. Ayun. So itong mga pumping station natin na ito, nakahanda po lahat ito. Operational po lahat ito. Very good. At nagkaroon po tayo ng rehabilitation ito nung nag-start po tayo noong 2014. Kasi karamihan po nito ay ginawa 30 years ago. So pinalitan po natin yung mga pumps na to, no? Malalaking bomba po ito, hindi naman maliliit, malalaki pong bomba. Pinalitan po natin ng mga modelong bomba na. So
at nadagdagan po natin yung kapasidad nito by 25%. So sa ngayon po ay lahat po ito ay operational at ating sinigurado na itong darating na tag-ulan ay mating magagamit ito sa kanyang design capacity. At Director Melgar, yan pong mga pumping station natin na nakakalat sa Metro Manila, yan po talagang doon dinisenyo ninyo doon sa mga lugar na talagang flood prone. Tama po yan kasi sa mga sa mga lulaying areas, no? Karamihan po yan ay located dito sa Maynila. At kasi alam niyo po, pagka malakas nga po ang ulan, ay yung Manila po ay mababa po ang lugar yan. So, yan ang yung Manila, saka Nabotas, Malabon. So, meron tayong mga pumping station na pinag-aralan po ng gobyerno yan kung saan dapat siya i-construct para maka-serve po siya sa pagsugpo ng baha. Okay, kasi po napupunan natin talaga yung Pasig River. Kung di ako nagkakamali, I hope you will agree with me, na kapag nagganyang ulan, halos pumapantay na po doon sa likod ng post office. Naalala po ba ninyo yung lugar na yun? Halos pantay na yung tubig. Kaya yata naglagay kayo ng mga additional na blocks doon para hindi umahon. Pero pag ganitong continuing rain, talagang umaahon yun. Pumapasok talaga yan, tubig na yan dyan. Paano po, saan po ba ang disposal ng ating mga pumping station, Director Melgar? Dito po yan kung hindi directly nagpa-pump out tayo ng tubig papuntang Manila Bay, dito sa Pasig River. Mapansin nga po nyo, pagka high tide at masabay ng malakas ng ulan, yan, na-overtop yung ating wall, no? Revetment. Yun, yun sinasabi ko. Sa may likod ng post office. Ngayon, meron po tayong ginawa natin yung pumps dyan. So, asahan nyo po na hindi na po yan, at itinaas po natin ng bahagya yung wall na yon para hindi ma-overtop ng tide or flood level. At meron ho tayong pumping station doon sa ilalim ng Jones Underpass na bubumbahin po natin ng tubig pagka mataas po ang tubig ulan, bubumbahin natin papunta ng Pasig River pag mataas po ang tubig sa Pasig River. Okay, Zarina. Sir Baltazar, yung of all 16 cities ng Metro Manila, meron ba mga particular na city na unting ulan lang bumabaha pa rin, gaya ng mga dating senaryo? Kaya medyo nagkukos ng traffic tuloy sa mga motorista. Ito pong kasi katulad dito sa may Silo Circle, no? Kasi yan po ay ginagawa pa ng Department of Public Works and Highways, no? Yung malaking underground drainage yan with pumping station. So yan po, kahit konting ulan ay may na-experience pa natin pagbaha dyan kasi hindi pa tapos yung project. Okay, ihahabol ko lang ito. Kaugnay ng tanong ni Zarina, Director Melgar. Yung po bang ating Pasig River, alam po natin na silted na ito masyado. Dito ba sa mga nakalipas bilang paghahanda sa flood control, na-dredge na po ba natin itong ating kahabaan ng Pasig River na kung saan particular doon sa mga mabababang lugar na para umahon ng tubig? Po, na-dredge na. Actually po, tuloy-tuloy yan. Meron kasi tayong Pasig Marikina River Rehabilitation Project, no? Ito po ay foreign funded projects, no, na ginagawa ng Department of Public Works and Highways. Ang project po na to ay yung pag-dredge ng Pasig River, ng Marikina River, at paglagay ng mga revetment walls para maprotektahan po yung mga na hindi po mag-spill over ang tubig sa Pasig River. Okay. Siguro po sa mga susunod na pagkakataon, pag may panahon kayo, pasyal po kayo dito sa Radio Vision at maging mahabaan po ang ating talastasan na Director Melgar. Opo, maraming salamat po at nabigyan mo kami ng pagkakataon na magpaliwanag po sa ating mga taga Metro Manila. Okay, thank you very much si Director Melgar ng Metro Manila Development Authority Flood Control Division. Okay, Zarina? Yes, kasunod naman po natin makakapanayam ngayong umaga live via phone patch si PCO Secretary Martin Andanar para sa Historic Week na ito para sa ating bansa. Magandang umaga po, Secretary Andanar. Morning, Zarina. Morning, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radio Vision. Magandang umaga po, Mr. Secretary, at salamat po
napaunlakan nyo kami sa inyong mahalagang oras dito sa Radio Vision sapagkat uunahin ko na, Zarina, yung nabasa natin kanina sa mga pahayagan at na subaybayan natin na nagpalabas na po kayo ng parang abiso sa ating mga mamamayan na po pwede pong magsumbong sa inyong tanggapan mismo sa Presidential Communications Office para doon sa mga motorista nating gumagamit na mga Do 30 plates sa kanilang mga sasakyan. Pwede po bang mas palawakin pa natin ang panawagan na ito sa ating mga mamamayan, Mr. Secretary? Nakatanggap kasi tayo, Francis, ng reklamo na meron mga Duterte plates na mga motorista ang inaabuso ito. So ito po ay ayaw talaga ito ni President Duterte. Opo. Ayaw niya yung mga abusadong mga taong gobyerno, abusadong mga taong ginagamit yung pangalan niya. Now, as the President would always say, he is for equality, is always for fairness. At yung mga words na yon ay yun po paulit-ulit po na sinasabi sa amin dito po sa gabinete. Ngayon, ang sabi ko po dun sa nag-interview sa akin kahapon sa Radyo ng Bayan ay kung meron kayo mga impormasyon, kung meron kayong nakitang abusado, kuha nyo ng litrato at ipadala nyo sa amin sa PCO Facebook page. Actually, yung Facebook page ay Presidential Communications. Ipadala nyo lang sa amin at siguradong makakarating po ito sa ating Pangulo. Zarina. Sir, sa July 12 or Tuesday, bukas, ilalabas na yung desisyon hinggil po sa laban natin sa West Philippine Sea. Kamusta na nga po ba yung laban ng Pilipinas dito sa pinag-aagawang teritoryo, sir? Eksakto, alas 5 ng hapon ito inaasahan na ilabas ng permanent tribunal sa The Hague. Now, ang atin lamang dito, Zarina, ay hintayin natin yung kanilang desisyon dahil lahat ng mga ebidensya ay nakita na, ibinigay na, isilbid na ng gobyerno at malakas nga ang laban natin. Ngayon, ang gusto ko lang linawin, hello? Go ahead, sir. Go ahead, sir. Ang gusto ko lang sana ipabatid sa ating mga kababayan ay ito po, sana maintindihan natin. Ito ay hindi isang sovereignty issue. Ito ay isang exclusive economic zone issue. So yun ang kasong nakahain doon sa The Hague. Pero Mr. Secretary, nangangamba po kasi ang ating mga kababayang sumusubaybay dito at talagang kapanapanabik na para sa kanila ang malaman kung ano po ang magiging konklusyon dahil may lumalabas po sa ating mga pahayagan ngayong umaga na handa raw di umano ang bansang Chinang makipagdigmaan kapag naging pabor sa Pilipinas ang magiging konklusyon ng desisyon ng United Nations. Ganito lang yan, Francis. No? Let's leave it to the Department of Foreign Affairs. Let's leave it to our diplomatic track para sagutin ito or mag-issue ng statement pagkatapos lumabas ang desisyon. Ngayon, pag naglabas na po ng desisyon at nagbigay na po ng pahayag ang DFA, ngayon, ibibigay naman natin itong halos 200 pahinang desisyon sa Solicitor General. Ang Solgen ay siyang mag-i-interpret na desisyon. At from the interpretation, tsaka tayo mag-iisip, tsaka natin paplanutin kung ano ang susunod natin na hakbang. So para po dun sa mga nangangamba, wag masyadong pangunahan, wag masyadong mag-isip na kung ano-anong mga imahinasyon. Hayaan mo nating lumabas ng desisyon. And then remember, this is not a sovereignty issue. Hindi sovereignty ang ipinail na kaso doon. It's about the exclusive economic zone. Yung karapatan po natin gamitin i-explore ang lugar. Yun po ang issue dito. Kasi baka masyadong mataas po expectation natin mga kabayan. There's no question about the sovereignty. The only question here is the use of the exclusive economic zone. Yun po yung issue dito.
Mabuti na lang na ipaliwanag ni Yung iba Secretary iniisip Andanar. talaga, oo. no? Dalawa, hindi pala sovereignty ang usaping inihain, kundi economic zone. Yes, indeed isa talaga itong makasaysayan ka, Francis. And okay. another na hinihintay nila ngayong linggo, actually last week pa, Secretary, ay itong FOI, yung Executive Order. Ngayon, kailan na po ba ito ilalabas? Freedom of information. Noong Huwebes, Zarina, binigay natin sa ating mahal na Pangulo ang ating final draft ng Freedom of Information. At ito ay binanggit niya sa press conference na kanyang ginawa sa Malacanang noong Huwebes ng gabi. At pinag-aralan niya ito nung just the past weekend. At ito po ay mapipirmahan. Kung wala pong yung presidente, kung wala pong comment o idadagdag, pipirmahan na po ito this week. Hindi ko lang po masabi kung anong araw, pero ngayong linggo po. Right. Wow. So, sigurado na ngayong linggo. Maraming magaganap ngayong linggong ito. Okay. So, Mr. Secretary, baka meron po kayong mga karagdagan pa na naisa sabihin. Bigyan diin pa, Secretary? Di ba yun na binanggit ko, it's going to be a historic week, a very, very historic week this week. Kaya abangan nyo na lang po kung gaano po kabilis umaksyon ang Duterte administration. Sa halimbawa na lamang yung FOI, 28 taon natin hinintay, wala pa 2 linggo na mapipirma na po ng ating presidente. At yung desisyon po sa The Hague, abangan din po natin yan. At iba pang mga anunsyo mula sa iba't ibang executive department. Salamat, Francis at Zarina, mabuhay kayo. Okay, maraming salamat po, Mr. Secretary, sa inyong oras. More power. Magandang umaga po at sana kung kayo'y libre, mapasyalan nyo ang Radio Vision, sir. Okay. Very busy talaga si Secretary. Baka meron na rin tawag siya sa kabilang Yes. sa iba Meron pang naman linya. susunod na interview. Marami yan. Huwag kang mag-alala. Actually, nakipila lang tayo ka, Francis. Mabuti nga. Hindi, natinig niya yung panawagan ko. On air. On the air, nanawagan ako. On the air yan. Okay. Sa ikalawang sigwata ng ating Provincial Roundup, Zarina. Narito po ang Dagupan, Radyo ng Bayan, kasama si Aimee Casino. Magandang umaga, Aimee. Konektado ka. Kaya maraming salamat kasamang Zarina at kasamang Francis. Isang malaking oportunidad sa mga mananampalataya na aktual na masilayan ang mga relics at memorabilia ni Pope Francis. Ito'y kaugnay sa pagbisita niya sa bansa noong nakaraang taon sa Parish of San Fabian Pope and Martyr Church dito sa San Fabian, Pangasinan, tampok sa public viewing na pinamagatang Tour of Papal Relics ang mga ginamit ng Santo Papa. Kabilang sa exhibit ay ang susyeto o kay skull cap, ang vestment, ciborium, mga kandila at maging ang pinag-inuman nitong mga bottled water sa misa na ginarap sa Luneta, Manila Cathedral at sa Tacloban City. Ayon kay Reverend Father Reynaldo Romero, ang parish priest ng San Fabian, maliban sa relics ni Pope Francis, tampok din ang mga koleksyon na ginamit sa misa ni St. John Paul II at Pope Benedict XIV. Bukas ang exhibit hanggang Hulyo 21 ng taong kasalukuyan. Para sa Radio Vision, Aimee Casino, Dagupan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Aimee Casino. Okay, puntahan natin kagiatan Radyo ng Bayan, Hulo with Nasra Ani. Nasra, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam at magandang umaga. Umalangkada na mga inuupunan dito sa bayan ng Huloslu sa pagpaigting ng kampanya laban sa illegal droga. Ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaisa ang PNP, lokal na pamahalaan ng Hulo at Department of Justice sa gawa. Sabi niya na inumpisahan sa Pusbus noong Huwebes kung saan na drug pushers at 215 drug users ang sumuko. Ito ay sa pamamagitan ni Barangay Chairman Victor Undog na siyang nagpadala ng imbitasyon sa mga kilalang tulak at lulong sa droga sa nasabing barangay. Wala si Undog na maladagdagan pa ang mga sumukong ito sa susunod na mga araw.
Nangako naman si Al-Bashir Khan, isang drug user na kailanman ay hindi na siya gagamit pa ng illegal na droga. Wala itong anya mabuting naidulot sa kanya at sa kanyang pamilya. Pinapirma sa affidavit na undertaken ni Provincial Prosecutor Atty. Annie Marie Libeta ng pushers at Alright, naku, medyo naputol or bumawala ang linya. Samantala, good morning po sa mga pasaway na pulis na taga Luzon na maitatapon sa Mindanao. Ikatutuwa ng mga battle-tested warrior na mga pulis sa Mindanao. Sa mga baguhan at may welcome party kayo doon. Kayo ang magiging bulldozer sa mga kabundukan, meaning striking force. Ang kaso po, kung magre-report pa ang mga pulis na pasaway, mag-aawol na lang ang mga ito at kung pwede nang magre-retiro ng maaga. Tapos na ang mga maliligayang araw nyo mga pulis na pasaway. Retired Master Sergeant James Serio ng Calamba, Laguna. Good morning, Sir Francis, ma'am. Pakibati lang ang dalawa kong apo, sina Jared Angob, Yanis Angob. Advance happy birthday sa 14 and 16 July. Greetings from Daddy Hill Angob ng Cavite City. Magandang umaga po. Dapat sugpuin din ng gobyerno ni President Duterte mga corrupt na mayor kasi sila ang dahilan ng pagdami ng mga drug personality sa Pilipinas. Chris ng Zambales. Yung pong mga pulis, wag natin tabi-tabi po. Hindi po lahat ng pulis nasasangkot. Mangilan-ngilan lang yung mga bugok na itlog na yan na nasama sa malilinis na itlog. Yes. Good morning po, sir. Binabati ko lang po ang papa ko na busy sa panonood at ang mama ko na nag-aasikaso sa kapatid kong mag-aaral. Oy, thank you po. Good morning. Natatakot po magsabi dito sa Hulo. Marami na rin po drug addict mula kay Apal ng Hulo, Sulu. Okay. Good morning po kay Jay Cruz ng Cavite. Wag naman po sana mabiktima ulit ng patakarang bulok na job order system ang mga empleyado ng LGU silang Cavite. Good morning po. Greet ko po ang Hervas family dyan sa Iloilo City. Haro, Iloilo City. Alam mo kasi walang haraw. Ano ba yan? Ayun. Wala pang araw. Mula kay Kabad. Nawala na ito yung binabasa ko. Ayun. Mula kay Bobong Hervas. Bobong Hervas ng Cabadbaran City, Agusan del Norte. Maraming salamat po. Baka po pwedeng pahingi ng dapat pagsubukan tungkol sa laganap ang mga nagda-drugs dito sa Polillo, Quezon. Pakiusap lang po. Text back. Polillo, Quezon naman. Polillo, Quezon. I-ano nyo na lang sa mga rightful authorities. Kung meron kayong isusurrender, isurrender nyo. Kung meron kayo isusuplong, isuplong nyo. Para mas maging maganda ang proseso. Kesa makipaghabulan, makipagtaguan pa tayo, mas lalong mahirap yan. Alam nyo, pag pumutok ang bala, to whom it may concern, talagang lumilipad yan, tatama sa... Mabuti na po yung mas maaga, gawin po natin ang inaakala nating tama. Huwag na tayong makipagsapalaran. At kayo dyan, baka hindi kayo sikatan ng haraw. Okay, and with that, Serena. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Okay, very good. Melong-melo on the day. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ni Rodrigo Riseta at ng Radyo Vision family, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Monday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po. Discover new cultures. Live life's sweet discoveries. It's a bit spicy, and it's delicious, very flavorful. And meet our heroes today. Bridging Borders with Veronica Baluyot Jimenez. The newest on the road. The latest on the trend. Don't miss out with